Happy National Women's Month. Yun na lang. Oh, yes! Mga women. Yes. Abante babae. Ika nga nila. Magandang araw sa inyo, mga kababae. Tama, Avisala. Avisala! Ay, sana Oshma. Dito na naman kami, ang mga taong nagbibigay ng unsolicited advice. Oo. Mga bagay na kailangan yung malaman, but Pero bahala na. hindi nyo tinatanong. Oo, Yeah. So, what are we talking about today? Wow, sige, ano? Ano episode na tayo? Episode 2. 3. Kasi it's March. So, Manage. Kasi nga, pag-uusapan natin today, bukod sa Fire Prevention Month this And month, rabbit awareness. Ang dami. yes, having rabies awareness. At kung ano-ano pang awareness, this month ay Women's Month. Yes. I mean, every day naman, di ba? We should feel empowered. But this month in particular, well, ang formal talaga. This month, we strive to, strengthen the awareness True. of many people. Many people. Many people. Oo, di ba kasi diba, for the longest time, women have been fighting for their rights. Alam nyo ba na dati, bawal sumali mga babae sa marathon? Really? Bakit? Hindi ko na nabasa yung part na yun. Bawal sila sumali sa marathon dati. Tapos may isang pasaway, no? May isang sobrang babae na talagang parang bigla na lang siyang teka nga, i-research natin. Mamaya nag-iimbento lang ako. Kayo guys, anong trivia nga lang about Siguro, alam naman na lahat, diba, na before women are not permitted. Pero, they're really not encouraged to work. Yeah. But right now, of course, nagbago na yung perspective na yun. Marami ng women ngayon ang nasa iba't ibang fields. Yes. Change, and different innovation. Actually, ano na nga tayo? Malayo na tayo. Malayo na tayo. Really, ban nga sila for the pero noong 1966 sa Boston Marathon, si Roberta Gibb, yon. She ran the Boston Marathon, pero unofficially pa nga as a bandit kasi nga hindi pa nga sila officially recognized. But why? So, diba? Bakit bawal? Feeling nila hindi kaya ng mga babae 42 kilometers. Talaga? Maybe Papansin sila. maybe because the sport is male dominated. Maybe, noong time na yun, no? Pero yun na nga, malayo na tayo sa dati. Kasi tingnan, hello, lahat ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas ay my God. Truly, may pondo, may celebration, Ang daming initiative, siguro, rather. Sabi natin na malayo na tayo when it comes to women empowerment in terms of opportunities and all. Pero siguro individually, what makes us really empowered? Ikaw, Miss Jana. O, di ba? Ako, Okay, babalik ko sa yung tanong. What makes you like when do I feel most empowered? When I get to make my own decisions in terms of everything. Like, when do I spend my money? Most importantly, hindi nawawala isang kausap natin. Blanco na isang bilo. Wait lang. Nag-ring kasi phone. Hihirapin kasi editor. Pwede dyan ka lang. Nag-ring kasi phone. So I had to turn it off. Yung tanong nga ay anong personal endeavor mo when you feel most empowered? Sinagot ko wala. Sinagot mo. Could you repeat the answer? So, as what I said, I feel most empowered when I get to make my own decisions. And the concept of Everything. Like, when do I spend my money? Like, for example, before I had to fight my mom to choose kung saan ako mag-aaral. So, I feel most empowered when the people around me, place their trust on me to make that decision for myself. Perfect. Like, kahit sa mga projects, di ba, pag napili yung sa'yo,
kapag nakapag-ambag ka sa progress ng bayan na ito. Talaga eh. Very simple lang. Pag nasusuot ko yung mga damit na gusto ko suotin. Na walang Oh my God. nagsasabi na bawal ko yan suot. Hala, Ma'am si Leila. tayo. May nagsasabing bawal, susuotin mo pa rin, di ba? Kasi bakit? Bakit bawal? Yeah. Especially Pero in not in the context of office, may mga, or simbahan, may mga bagay talagang bawal isuot Yeah, sa simbahan. I know that. And also, bukod doon, like, di ba, whenever you go outside and you want to wear this outfit, but then you consider, like, baka titignan nila ako, baka i-judge nila ako sa damit ko. O, di tingnan nila. Whenever I feel the confidence to wear that outfit without thinking about them, that's when I may feel most empowered. Oh, tama. Because after all, you wear that clothes for yourself, not for other people. Hindi ko maintindihan minsan. Yung kala nila, who are you trying to impress? Myself? Yeah. Because I feel happy in what I wear. Mm. Yes. What do you think? Do you think you're cute? Did you buy? Yeah. Same Tsaka kami ano? ba? Okay. May isa ka pa ba? Yung masiyamanin mong definition of empowerment. Well, yung isa lang naman ay financial independence. Ay, tama. Tama yan. Isa din yan talaga. Dahil Salamat. at the age of 28, you were able to. Diba 2026 na yun pa. Salamat pag-ibig housing loan. Homeowner at the age of 28. So, siguro the availability of knowledge about finances that makes you do right research about it. Yeah. Maganda yun. Kasi diba, ang kala lang natin, pag sa household, ang babae or nanay, sila yung nagbabudget. But maganda na lumalawak na ngayon na no, you can buy your own house, you can invest in stocks, diba? And our mothers in general can also find their own sources of income. Yeah. Bilang money managers. Pero mahirap maging money managers. Tama. Ikaw money manager ka personally. Excuse me. Paano na pagkakasya? Talent talaga ng mga nanay din talaga yun. In fairness. Talagang ito yun. Tapos na magic nila na makabili ng ganito kadami, mabayaran lahat. And may matitira pa rin. So, amazing. Well, actually, Minsan wala. parang ngayong nag-work ka na, nare-realize mo, no? Ang hirap pala nung ginagawa ng nanay ko. How about you, Miss Jenny Red? Could you, Same tayo sa damit din, sa suot, 'di ba? Na parang wala kang pakialam kung gusto ko suot to. Problema mo na 'yon kung nako-ontian ka sa tela na suot ko for today's video. Yes. Pero may mga deeper kasi yan yung mga issues about women and media kasi 'di ba sa Miriam kami nag-aaral. So may specific subject kami na tinatakil yun. Tapos may mga eye-openers ako dati na hanggang ngayon hindi ko siya nakakalimutan. Like for example, yung mga commercials daw ng panglinis sa bahay, panglinis ng plato. Why is it na pinoportray na laging babae yung naglilinis ng plato, naglilinis ng bahay? So parang ang sinasabi is, us girls, we were brought up na merong thinking na paglaki mo, kailangan ikaw naglilinis ng bahay, ikaw naglilinis ng plato, which wouldn't be the case. Parang ganun siya. Well, in terms of language din, parang ngayon na lang kasi nag-evolve na before chairman, But chairperson na siya. siya. Kasi parang, nagbibigay siya ng connotation na the leadership position always has to go to men. Mm-mm. Na siya. Evolving na rin ang ating language na ginagamit. Ano pa ba? Yeah. Women in media. Oo nga. Yung sa din, sa mga billboard, yung bakit, although may nakikita na rin na tayo ngayon ng mga advertisement sa mga underwear na naka boxers lang yung men. But especially before kasi, di ba for the longest time,
ng babae in the lingerie, nasa billboard. So parang yun nga, nasi-sexualize siya. And then comes the issue of breastfeeding. Bakit daw? Okay lang magpa-billboard sa EDSA, naka-underwear. Pero ang daming minsan nagagalit sa nagpapa-breastfeed in public. Like, diba? Yes. Yung mga ganong issue. Parang bakit kayo nababaso sa nagpapa-breastfeed in public? But the billboard of a woman wearing underwear with you is okay. So parang may disconnect. Parang ganon. Parang iba na ngayon yung thinking nila sa breastfeeding. Just because one woman, hindi ko man alam kung sino siya, pero alam ko merong, sa social media ata yun nag-post siya about that topic. Tapos ngayon, parang iba na yung tingin nila sa breastfeeding in public. Doon siya isang babae na nagkaroon ng lakas ng loob mag-share ng kanyang sentiment sa social media. Pero ngayon, I know naman the DOH na is actively resolving that. May mga mother child-friendly facilities ba yung tawag? Lalo na sa malls. Actually, ina-encourage dun sa offices na magkaroon ng provided space where breastfeeding moms, pwede sila mag-pump ng milk or if dala nila yung child nila, they should be allocated a space kung saan sila pwede mag-breastfeed. Yung mga daycare din, di ba? Para sila nang wala silang iniisip kung sino yung mag-aalaga ng anak nila. It's a very helpful solution to that. Yes. Saka pala yung dilemma nila is, gusto mo ba pag kumakain ka, nakatakip yung mukha mo? Parang ganun. Oo, kasi yung baby, parang kasama sila sa nakatakip eh. Oo, parang ganun. Kaya natakpan sila. So parang yun ata yung nabasa. So if nag-start yun, parang it also goes to show na how powerful when women come together. Di ba may hashtag sa Facebook na women supporting women? Yeah. Yun yung isang parang how women feel empowered is we support each other. Yeah. Gusto ko isa pang hand movement me. Gusto ko yan eh. Support each other. Parang iba yun, me. Parang iba yun. May makipag-chismis. When we come together. Yes. Ate Jen, ano pa nga yung isa mong when you feel most empowered? Alam ko may isa pa eh. Actually, iniisip ko kayo kung medyo tahimik. Sabi ko may isa pa ako. Hindi ko na siya maalala. But you told me earlier that pag may pag may false eyelashes, hindi ko alam bakit. Pero feeling ko, ang galing-galing. Parang dadagdagan yung brain cells ko pag may false eyelashes ako. Galing dito yung brain cells. Oo, parang ganun. Yun, ipapasok. Pero part pa rin yun ng parang wearing what you want to wear and doing what you like to do without the fear of being discriminated or actually. Yes. Parang what makes you feel confident, makes you feel empowered. Yes, Truly. perfectly. Tsaka protective measure din ng eyelashes, di ba? Wow, protective measure. para hindi napupuwing. Yes, kasi Hazard nga yun kasi wala niyang makita eh. Actually, sabi, ate dyan nababasa ba? Actually, Jumak kalahati lang nakikita ko. Hindi mo ba sila guys? Parang meron din akong isa pa. Like, I feel empowered pag may nalalaman akong bago. As in, kahit Tama. Like yung skill. Kala ko may nalalaman. Ito naman para yun sa lahat ng gender. So, Hindi natatapos ang learning. yes. I like Kasi diba, that. Baka sabihin nila, naman tayo masyadong feminist. Hindi naman, lang. Dinidiscuss lang namin yung instances na parang nakakalimutan nyo guys na parang mas dehado minsan yung women. Ganon. Kung gusto nyo, gawa kayo sarili niyong podcast. Oo. Nakakawin talaga siya. Empowered siya today kasi ang ganda-ganda niya. You don't get to tell us. Char. Pero tama yun. Kasi di ba kahit gano'n kalayo na tayo sa movement ng women empowerment, may mga aspects pa din na masasabi ko hindi pa ganun ka fully integrated ang empowerment. I have experienced it kahapon. Saan?
sumasakay kasi ako ng Egypt, if you know that. And then, edi nakaupo na lahat ng seat. Tapos may sumakay na senior citizen. And then, walang nag-give ng seat nila. Kahit yung, di ba meron, sa bawat transportation, merong seat for senior citizen. Hindi sila nag-give ng seat. So, sabi ko sa sarili, nainis ako. Pero na-realize ko, may upuan pala ako. Ako may upuan ako mismo. So, ako yung nag-offer ng seat dun sa senior citizen. That's when I felt most empowered. Like, Actually, may nag-post din niya na parang hindi naman din siya kawalan ng chivalry if men, do not offer their seat to you. yeah, for women okay naman, hindi nila ako bigyan. Pero senior citizen, pregnant women, I think you should give. Diba? Lahat tayo pagod tayo at the end of the day. So, kung ikaw meron kang may seat sa iba, Yeah. well, I would like to say to all men that you don't have to give seats to us women because we can stand. Pero also, may mga nagagalit. Diba may mga babae na hindi napapaupo sa mga PUV. Tapos nag-rage post sila. so, huwag naman ganun. I share the same sentiment with Zuma. Pag kaya naman, carry lang. Kung pagod talaga si kuya. Pagod niyo sa amin. Oo. Kasi ang pagod ng days walang gender, di ba? Lahat tayo pagod tayo at the end of the day. Ang pagod ay pagod. Pero dun sa mga vulnerable sector, bigay natin, guys. Sa pregnant, PWD, senior So yung mga babae, pwede rin po kayo magbigay ng seat, ha? You do you. Yes, you do you. You do you. But Kung may sinabi, tapos yung ending, you do you. So, like, whatever makes you feel empowered as long as you don't discriminate others. At hindi mo siya ginagamit to hurt others or to belittle others or para makalamang sa iba, it's okay to be empowered. Yeah. As long as, you don't violate the rights of other people to happiness. Because what? All of us deserve happiness. Nabisala Eshma. Happy Women's Month. Alam niyo na yan sa mga above dyan. Alam niyo na, Above. Ayun nyo na yan, mga above. Above. Okay ba? women. Ganun ba? Hindi ko alam. Thank you po sa mga taga-PIA na nanonood ng podcast na ito. Salamat. Namely Kate. Shout out po kay Miss Mai. Kay Ang Sir ganda. nanonood ka in fairness. Shout out na Si MJ, Sino? pinapakita niya to. Si MJ, dati nating Ender. MJ. G. Bye, guys. Bye.